Kuya, bakit? Bakit mo ako sinampal? Sige, magsinungaling ka pa, Alexa. At hindi lang yan ang magagawa ko sa'yo. Kailan ka ba natutong magnakaw at magsinungaling? Ano? Ano ba sinasabi mo, kuya? Ano naman ba kasi sinabi ng matandang to? Masakit na yung ulo ko, Alexa. Pwede ba? Kanina pa kita hinahintay. Paano mo nakuha ang pagtaasan ng boses yung isang taong inagrabyado mo? Wala naman akong inagrabyado eh. Wala naman akong ginagawa, kuya. Naku, sir. Tama na ho. Namumula na po kayo. Kumalma na muna kayo at maupo. Ikaw kasi, epal ka talaga, matanda ka. Nuklukan ka na sip-sip sa kuya ko. Ano ba kasing ginawa ko para sampalin mo ako, kuya? Pwede ba? Hindi ka ba talaga titigil, Alexa? Hindi na ako natutuwa dyan sa tabas ng dila mo. Di ba sisisi mo ba ako? Bigla mo na lang ako sinampal. Inaano ko ba kayo? Lagi nyo na lang ako pinagtutulungan. Nasaan na yung pera, ha? Nasaan na yung pera? Anong pera? Yung allowance ko ba? Monday pa lang eh. Ilang araw pa lang ako pumapasok, babawiin mo na yun agad. Alam mo kung ano yung tinutukoy ko. Nasaan na yung pera ni Manang Sita? Saan mo tinago yung pera niya, ha? Yung pera niya na nasa alkansya. Ano? Bakit ako yung tinatanong mo? Akin na yung bag mo. At saka ilabas mo rin yung wallet mo. Kuya, wala naman sa akin yun eh. Hindi naman magkakasya yung piggy bank niya dyan eh. Kita mo? Kita mo? Ikaw mismo bumubuking sa sarili mo? Sinabi ng akin na yung bag mo. Hawakan mo nga siya, Manang Sita. Opo, sir. Pasusunod po. Kuya, wala nga talaga dyan. Ano ba? Bitawan mo ako, matanda ka! Isang magandang araw sa iyo, Miss Cassie, at sa lahat ng tagapakinig ng Miss Cassie Horror Stories. Ako si Teresita, o mas kilala bilang Manang Sita. Sa loob ng 12 taon, naging tapat akong kasambahay ng pamilya Ocampo sa Pasig City. Matagal-tagal na rin simula nang huli ako nanilbihan sa kanila. Ngunit may isang madilim na lihim at hindi malilimutang karanasan sa pagitan namin ng pamilya Ocampo ang patuloy na nagmumulto sa aking isipan. Sana ay mabigyan ng pagkakataon na mabasa ang aking liham upang maibahagi ko sa inyong channel ang kwentong ito. Isang kwentong hindi ko kailanman inakalang mangyayari dahil lamang sa isang matinding sama ng loob na humantong sa isang hindi maipaliwanag na bangungot. Isang magandang araw mga tagapakinig. Muli ako si Miss Cassie, ang inyong tagapagsalaysay at welcome sa ating channel kung saan hatid ko sa inyo ang mga kwento nakakatakot, may misteryo at may mga pangyayari na tiyak na makapupulutan ninyo ng aral. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutang i-like, mag-comment at subscribe ka na rin para maging updated ka sa mga susunod pa nating mga kwento. I-share mo na rin to sa mga kaibigan mong mahilig sa mga kwentong may halong kulam, aral at kababalaghan. Bago din tayo magsimula, nais kong sabihin na maraming salamat po sa inyo lahat, lalong-lalo na po sa walang sawa ninyong suporta dito sa ating channel. At nakikita nyo naman ho, patuloy po na tayo'y lumalaki at nagkakaroon ng maraming mga tagapakinig. Kaya bilang pasasalamat ko po sa inyo, ay gumawa ko ng shoutout video para po sa lahat ng mga nais na magpa-shoutout at nag-request ng shoutout sa nakaraang post po natin. So, makikita po ninyo yung shoutout video niyon right after o pagkatapos po ninyong pakinggan ang ating istorya para sa araw na ito. So, ayun. Ano pang hinihintay natin? Tara, samahan niyo akong bigyan ng buhay ang liham na ipinadala ni Teresita na pinamagatang Palakupit na Kapatid. Hindi ko po alam, sir. Kanina, nandito lang ho yun. Sa pagkakaalala ko nga rin ho, Manang Sita. Kaso, kayo lang ho yung nakita ko na nandito eh. Oh, kuya, anong meron? Bakit ganyan yung mukha mo?
Para ka natalo sa pustahan ah. Ay, parang di magiging ganito yung mukha ko. Nawawala yung 5,000 na pambayad ko ng tauhan sa tindahan. Nilapag ko lang yun dito para sagutin lang saglit yung tawag ng kliyente ko. Pangako sir, nandyan lang ho yun kanina. Ako lang naman ho yung tao dito yun naman pala di kinuha mo. Bakit pa kayo nagtataka? Hindi ko naman magagawa yun, Ma'am Alexa. Hindi ko pag-iinteresan ng pera na hindi naman sa akin. Oh, hindi? Bakit naman hindi? Magkano na naman yung sahod mo dito Baka naliliitan ka sa sahod mo. At baka nga, alam mo, ipapadala mo yun doon sa mga anak mong patay gutom. Grabe ka naman, Ma'am Alexa. Hindi ko kayang pakainin ang pamilya ko nang galing sa nakaw. Kaya nga po kahit mahirap nakipagsapalaran ako dito sa Maynila. Sus, nako. Ganyan talaga yung mga linyahan nyo. Kunyaring may dignidad pero mukha namang mga pera. Ay, pwede ba tama na nga yan, Alexa? Matagal na dito sa atin si Manang Sita at kilalang kilala ko siya. Kilalang kilala din siya ni na Mommy at Daddy. Hayaan mo na nga muna. Ay naku, mag-withdraw na lang ulit ako. Baka na-misplace ko lang yun. Oh, sige na siya. Teka nga, Alexa. Bakit nakapostura ka yata? Saan ka ba pupunta? May biglaan lakad kasi kami ng mga kaklase ko pupunta kasi kami sa mall para manood ng sine. Blockbuster daw yun Ayoko naman na pagtawanan na naman nila ako kapag hindi ko alam yung pinag-uusapan nilang movie. Ganun ba? O sige, mag-ingat ka na lang papunta ron. Salamat kuya. Ma'am kuya, sandali. Pwede bang makahingi ng pamasahe? Mamasahe? Teka, sige. Ito, may 100 pa ako rito. Ano ba naman yan, kuya? Pang jeep lang to Kahit gawin mo naman 1,000. Ay naku, mainit masyado. Magbubook na lang ako ng Grab. Wala naman akong cash Yung cash ko nga na-misplace ko. Yun na nga lang yung natitirang cash ko. Ay naku, wala namang mararating tong 100 mo paano naman yung pangkain ko? Tapos, syempre magkakayaan pa kami yan sa mga arcade. Nakakahiya naman kapag hindi ako sumama. Wala talaga, Alexa. Wala akong cash dito. Kung gusto mo, antayin mo na lang ako. Anong oras na kuya Ipaalis na sila sa mga bahay nila. Ganito na lang. Ipadala mo na lang sa GCash ko para mamaya. Tapos, yun na lang yung ipambabayad ko. May cash pa naman ako dito Ito na lang muna siguro yung ipambabayad ko sa taxi. Okay, sige. Isasend ko na lang sa GCash mo. Manang Sita, pag nakita mo yung 5,000 kung sakali, pakitabi na lang ako ipandadagdag na lang natin yung sa grocery. Opo, masusunod sir. Kapag nakita ko ay itatabi ko na lang. Sasabihin ko rin po sa inyo agad. O siya, sige. Aalis na ako Ilock niyo yung pinto na mabuti. Kayo na lang kasi yung dalawa na matitira dyan. Okay kuya. Salamat ulit. Pero saksi ako kanina nang ilapag ni Sir Troy ang pera sa lamesa. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan ay bigla na lamang itong nawala. Nakakapagtaka man pero 3 lang naman kami doon. Tiyak kong may kinalaman si Alexa doon. Pero sino ba naman ako para pagbintangan siya nang walang ebidensya? Matapos kami bilinan ni Sir Troy, ilang minuto lang ay umalis na siya para puntahan ang kanyang kliyente. Kami naman ni Alexa ay bumalik sa kanya-kanyang ginagawa. Ilang sandali lang ang lumipas habang nagwawalis ako. Napadaan ako sa kwarto ni Alexa at doon sa siwang ng pinto niya ay nakita ko na may sobre siyang hawak at binibilang ang laman nito. Ma'am Alexa, hawak niyo na pala ang pera. Saan niyo yan nakita? Huh? Ano sinasabi mo? Nakita ka lang ng pera, akala mo kay kuya na agad. Hoy, akin to no? Nako, pasensya na. Akala ko yun yung pambayad sa trabahador ng kuya mo Teka lang. Pilit man itong itinago ni Alexa sa paningin ko pero nasilip ko ang sobre at doon nakita at nabasa ko na may pangalan ito na Payroll Bernard. Nako, pasensya na pero yan yata nawawalang pera ng kuya mo. Yan tingnan mo, nakasulat ay Payroll Bernard. Ang sabi ng kuya mo ay pambayad yun sa kanyang trabahador sa tindahan. At sa pagkakaalam ko ay Bernard ang pangalan na nagbabantay doon. Alam mo ikaw matanda ka. Pakilamera ka na nga, bintangera ka pa.
Matanda ka na eh. Paano mo naman nabasa na may payroll na nakasulat dito? Oh, tingnan mo. Wala na oh. Tingnan mo nga. Tingnan mo. Teka nga, ha? Gusto mo ba isumbong kita kina tita na ginagawa mo kung magnanakaw? Ay nako, wag naman ma'am. Hindi naman ako sa ganun eh. Matagal na ako dito at hindi naman ako nagkaroon ng problema. Hindi rin nagkaroon ng problema sa akin yung mga magulang mo. Oh, ay yun naman pala eh. So mind your own business. Ay naku, dyan ka na nga. Naaalibadbara na ako sa'yo. Mabilisang itinago ni Alexa ang envelope sa kanyang bag. Pagkatapos nito, ay umalis siya para makipagsabayan na naman sa kanyang mayayamang kaklase na parang wala lang nangyari. Hindi ko naman na inisip pa ang pangyayaring yun dahil sanay naman ako sa tabas ng dila ng batang amo ko. Natutunan niya ang ugaling yun sa kanyang tiyahin na 2 beses lang naman kung pumunta rito kada taon. Ginugol ko na lamang ang buong maghapon para maglinis at tingnan bawat kwanto ng kwarto para hanapin ang sobre ni Troy. Ay nako, nakaka-bad trip naman talaga oh. Nako, na-delay lang naman ako ng pagbabayad sa kanya. Ayaw na tuloy ni Bernard pumasok. Sakto pa kasi nag-service maintenance ng GCash. Troy, eto, magkape ka na muna. Mukhang problemado ka na naman ah. Naistorbo ba kita manang sita? Pasensya na ho ah. Bad trip lang kasi ako sa tauhan ko. Bukas wala na akong tauhan nito sa tindahan. Naku, nakakalungkot naman yung ganyang balita. Kung gusto mo, ako na lang yung magbabantay sa tindahan. Wala namang masyadong ginagawa dito sa bahay. Magandang ideya sana yan manang sita kaso masyadong mahirap yung mga trabaho doon. Kailangan mong magbuhat. Alam ko naman na may problema ka na dyan sa likuran mo kaya hindi mo na rin kakayanin yun. Ngunit trabaho ko po na paglingkuran kayo kaya okay lang naman sa akin yung ganoon trabaho. Maraming salamat manang sita. Alam nyo, natutuwa ako dahil alam ko na meron kayong malasakit sa negosyo namin. Pero hindi pa rin ho kasi pwede. Huwag na ho sana matigas yung ulo nyo. Baka ano pang mangyari sa inyo doon at saka kayo lang ang marunong mag-ayos at mag-organize sa mga gamit dito sa bahay. Wala na kaming kayang pagkatiwalaan pang iba kundi kayo lang. Siya nga ho pala. Nakita niyo na ho ba yung 5,000? Nako sir, pasensya ka na ha. Hindi pa rin ho pero kaninang umaga, mga ilang minuto lang na pag-alis nyo. Nakita ko si Ma'am Alexa na may hawak na sobre. May nakasulat doon na payroll Bernard. Hindi po ba yun yung hinahanap ninyo? Hindi ko maalala kung nilagyan ko ba ng pangalan yun pero hindi naman siguro kunin ni Alexa yun. Sakto naman yung allowance niyo tuwing linggo. Wala naman ho ako masamang ibig sabihin, sir. Sinabi ko lang naman ho yung nakita ko. Ay, sige, hayaan mo na lang ho yun, manang sita. Baka makita ko rin naman ho yun. Di ba sabi nga nila, magpapakita yung isang bagay pag hindi mo na hinahanap? At sana makita ko. Sayang din kasi yun eh. Nagkibit-balikat na lamang si Sir Troy sa nangyari tungkol sa pagkawala ng kanyang pera. Ngunit sa kabilang bahagi ng utak ko, hindi ko pa rin maalis ang sobre na hawak ni Alexa ng araw na yun. Kinahapunan, nakita ko si Alexa na nahihirapang ipasok ang mga gamit na pinamili niya galing sa mall. Mapera naman sila kaya hindi ko na lang din pinansin. Kinabukasan, habang nasa hapagkainan, kinausap ni Sir Troy si Alexa. Alexa, di ba sabi mo naliliitan ka sa binibigay kong pabaon sa'yo? Ganito na lang. May iaalok ako sa'yo. Si Bernard kasi umalis na sa trabaho. Gusto mo ba na mag-sideline sa akin bilang tagabantay ng tindahan? Ano? Tigabantay ng tindahan? Ay, naku naman kuya, nakakahiya naman yun. Mamaya may dumaan pa doon ang kaklase ko. Anong mangyayari sa akin? Baka pagtawanan pa nila ako, no? Hindi naman nakakatawang bagay yung pagbabantay ng tindahan, no? Tsaka, yung tindahan din naman, yung halos mong buhay sa atin. Negosyo natin yun. Hindi ka naman tindera lang eh. Isa ka sa may-ari nun. Kaya, kung makita ka ng mga klase mo, dapat tasno ka na sabihin na ikaw yung may-ari nun. Dahil kuya mo naman ako eh. Ano ka ba? Hindi ko alam kuya pero masyado akong abala. Wala akong panahon para gawin yun. Teka,
Ako ba yung hahawak ng kaha? Malamang. At saka siguraduhin mo lang na titingnan mo mabuti yung mga pumapasok. Dahil minsan, may mga nakakapasok na bata at pumupuslit ng mga paninda. Pero kung ayaw mo, sige. Wala naman akong magagawa. Maghahanap na lang ako ng iba. Magpo-post ako ng hiring cashier dun sa may pintuan. Nasilayan ko ang maliit na ngiti sa labi ni Alexa bago sumagot sa kanyang kuya. Ganun ba? Okay, naiintindihan ko naman kuya, sige. Tutulungan kita. Total, para sa atin din naman to. Talaga ba? Naku, mabuti na lang at pumayag ka. Ay, napakabait talaga ng kapatid ko. Sa wakas, nagkakaroon ka na ng sense of responsibility. At kahit pa paano babawasan na rin yung iniisip ko. Nakangiting inaabot ni Troy ang susi ng kanyang tindahan sa kanyang kapatid. Mabilis naman na hinablot ito ni Alexa. Hindi na ipinagpabukas pa ni Alexa ang pagpasok sa tindahan nila. Sumama na siya agad sa kanyang kuya at doon sa store, masaya itong nagpakitang gilas. Lumipas ang ilang araw, napansin ko ang ningning ng mga mata ni Alexa. Mukhang gustong-gusto nga nito ang kanyang ginagawa doon sa tindahan. Hapon ng linggo, dahil sarado ang tindahan, pumunta sa mall si Alexa para makipagkita sa kanyang mga kaibigan. Hindi na ito nanghingi ng pera sa kanyang kuya dahil kakasahod lang nito bilang tauhan sa tindahan. Kinahaponan, ang dami na namang pinamili ni Alexa at nagkalat ang mga ito sa kwarto ng dalaga. Oh, wow! Grabe! Ang dami naman nun ang pinamili nyo, Ma'am Alexa! Opo, syempre naman manang. Buti nga't nabibili ko na yung mga gusto ko. Nakakasabay na ako sa mga kaibigan ko. Tingnan mo. Ang gaganda na ng mga damit ko. Oo nga. Ang ganda, bagay na bagay sa'yo. Sige Alexa, sabihan mo na lang ako kapag tapos ka na dyan. Lilinisin ko yung kwarto mo mamaya. Okay, sige ho manang Sita. Basta pakiingatan yung bagong bags ko ha. Medyo mahal kasi to at ayoko masira at magasgas. Mas mahal pa to sa sahod mo kada buwan. Naku, wala problema. Masusunod yun, Ma'am Alexa. Lilinisin ko dyan at sisiguraduhin ko na hindi ko magagasgasan ng mga bago mong koleksyon. Lumabas ako na may ngiti sa pagkamangha sa mga biniling bags at damit ng aking alaga. Sinimulan ko na muli ang paglilinis ng buong bahay. Ilang oras lang ang lumipas, pagkatapos ng dalaga sa kanyang ginagawa, pumasok naman ako para ayusin ang kanyang mga gamit. Maraan kong inayos ang mga gamit niya at masinsinan kong winalis ang ilalim ng kanyang kama. Pero nagulat ako sa aking nakita. Doon, malapitan ko nakita ang sobre na may nakasulat na Payroll Bernard. Ito nga yung sobrang hinahanap ni Sir Troy. Naku, teka bakit tagaan? Wala na palang laman to. Naku, bakit nandito na ba to sa kwarto ni Alexa? Manang Sita, anong ginagawa mo dito at bakit hawak mo yan? Ma'am, ito po yung nawawalang sobre ni Sir Troy. Nakita ko po dito sa ilalim na kama nyo kaso wala na hong laman. Hindi ko alam. Malay ko ba, baka ikaw yung naglagay niyan dyan sa ilalim ng kama ko, no? Naku, hindi hula. Nakita ko lang to dito sa ilalim ng kama nyo. Lingguan lang naman ako naglilinis sa kwarto nyo bakit nandiyan yung sobre na yan? Wala naman po iba pumapasok na kwarto nyo kundi ikaw at ako lang. Ganon. So anong punto mo? Ako yung kumuha ng sobre ni kuya? Hindi naman siya ganun, ma'am, pero nakakapagtaka naman po talaga Ito po yung nawawalang sobre ng kuya nyo. Hindi ba't noong nakaraan may sobre kayong hawak-hawak? Namumutla at naninigas na si Alexa sa kinatatayuan niya. Bigla naman pumasok si Troy dahil narinig niya ang kumusyon sa loob ng kwarto. Tanghaling tapat Bakit nang ingay-ingay nyo naman dalawa? Ano naman ba yung problema ninyo? Kuya, ito kasi si Manang Sita Pinagbibintangan ako tsaka inaaway ako. Naku, Sir Troy, hindi ko naman po siya inaaway. Nakita ko lang po itong sobre sa ilalim ng kama niya. Kamukha po kasi ito nang nawawala ninyong sobre. Anong sobre? Sandali nga, patingin. Akin na, iabot mo sa akin yan, Manang Sita. Ito, sir. Nakita ko po ito dyan sa ilalim ng kama ni Ma'am Alexa.
Marahan kong inaabot ang sobre kay Sir Troy at hindi ko man gano'n nakikita pero baka sa mukha ni Alexa ang kaba. Ano? Ito nga yung sobre na nawawala ko noong nakaraan. Sandali nga. Kinuha mo ba to, Alexa? Huh? Binigyan mo pa nga ako ng pera pamasahe, kuya, tapos kukunin ko pa yan. Hindi ko kinuha yan. Hindi mo ba talaga kinuha? Huwag kang magsinungaling sa akin ha. Masama ang pangungupit, Alexa. Pag nanakaw na rin ang tawag doon. Ano ka ba, Manang Sita? Huwag ka nakikinig dyan sa matandang yan. Ikaw, baka naman ikaw talaga yung kumuha niyan. Tinatanim mo lang yung ebidensya dito sa kwarto ko at magpapanggap ka na napulot mo habang naglilinis ka. Ala, ako? Naku, hindi Ma'am Alexa. Hindi ko po magagawa yun. Mahirap man po ako pero kahit paano sapat naman po yung pinapasweldo ni Sir Troy sa akin pagtustos sa pamilya ko. Eh di ba nagpadala ka sa anak mo nito ng karaang araw? Oh, baka yun yung pera na ginamit mo para dun sa pamilya mo sa... saan ba yun? Sa malayong probinsya? Ma'am Alexa, hindi naman ho yata maganda na ako agad yung itinuturo nyo. Napulot ko lamang po to sa ilalim na kama nyo. Wala pa naman ako ibang ginagawa nang nakita ko to. Kakapulot ko lamang ho nito Ay nako, hindi naman ako patay gutom para pagnakawan yung sarili kong kapatid. Ikaw, pinapalamon ka lang namin dito. Gagawin mo pa ako magnanakaw? Aba, ang kapal naman ang mukha mong matanda ka. Alexa, tumigil ka na ha. Katulong man natin si Manang Sita, tao pa rin siya at nakatatanda siya sa'yo. Igalang mo naman siya. Kilala kita, Alexa, kaya umamin ka na ha. Umamin ka. Malutong na tig-1,000 yun. Kaya tsak na may tira pa dyan sa'yo. Allowance mo na yun sa susunod na linggo. Ha? Ano kuya? Hindi nga ako yung kumuha Tsaka tig-1,000. Puro tig-100 lang yun. Oh, kita mo na? Alam na alam mo kung ano ang laman nun. Sinasabi ko sa'yo, Alexa, hindi maganda ang pagkuha ng hindi sa'yo. Kapag hindi mo tinigil yan, pwede kang makulong. Bigla na lang napaupo si Alexa at umiyak. Nilapitan siya ni Troy at nakikita kong lumalambot ang tingin ng binatang senyorito sa kanyang kapatid. Kahit na may masamang ugali si Alexa ay hindi magawang magalit ni Troy sa kapatid dahil naawa ito sa kanya. Naawa siya dahil hindi man lang natamasa ng matagal ng kapatid ang yaman nila noong buo pa ang kanilang masaya at mayamang pamilya. Ay, sige. Sige naman ang Sita, bumalik ka na doon sa kusina at maghanda ng pananghalian. Gusto ko sana ng kare-kare. Bumili ako ng mga rekado at sangkap. Sige sir. Magluluto na po ako. Sandali lang pala Manang Sita. May sasabihin nga pala si Alexa. Sige na, Alexa. Sabihin mo na. Manang, sorry po. Ano yun? Lakasan mo, hindi nadidinig ni Manang Sita. At saka sabihin mo kung bakit ka nagsasorry. Manang Sita, sorry po. Sorry po kasi kayo yung idiniin ko sa kasalanan ko. Sorry po. Tumakbo si Alexa papunta sa labas ng bahay. Matapos ang araw na yon, bumalik sa normal ang lahat ng bagay. Ngunit akala ko lamang pala yun. Kinagabihan ay nakita ko si Sir Troy na problemado at lugmok ang sarili sa mga papeles na nasa lamesa. Ilang ulit ko nang kinukwenta tong mga benta. Hindi pa rin nagtatama sa may ledger ng mga stocks. Ano ba naman yan? Minawawala talaga mga paninda. Guradong magagalit si Mr. Reyes nito. Sandali ka ho, sir. Para namang napakaseryoso nyo naman po dyan. Gusto nyo po ba ng kape? Sandali pagtitimpla ko ho kayo. Ikaw pala Manang Sita. Naku, wag na. Matutulog na rin ako mamaya. Kailangan kong matulog na maayos sumasakit na yung ulo ko. Kakaisip dito sa mga stocks namin. Masyado kasi napapadalas yung problema sa tindahan Hindi ko talaga makita kung saan ang mali. Parang ang daming nawawala at nagkukulang Teka, may dumating na 10 order pero 5 lang yung nabenta. At wala ng stocks. Ay no, ang hirap naman ng ganito. Naku sir, mahina po ako sa mga stocks na ganyan Pero kung may nawawala baka merong kumukuha. May daga po ba doon sa mga stockroom ng tindahan?
Buti kung daga lang sana. Paano? Paano naman kakainin ng daga yung mga headphones? Ay, headphones po ba lang nawawala? Oo, gumawa na rin ako ng monthly report at kulang din ang benta ng tindahan para sa buwan to. Wala, magkano ba ang kulang, sir? Nagulat ako sa halaga ng nawawalang benta ng tindahan, Miss Cassie. Kaya naman pala ganoon kaproblemado si Troy. Halos 20,000 ang nawawala. Nakakapanlumong pagmasdan ng amo ko sa mga oras na yon. Ang negosyo na pinapatakbo ni Sir ay ang ilan sa mga naiwan sa kanila ng kanilang mga namayapang magulang. Kahit na 2 lang sila ay hindi naging hadlang ito para maging masipag, matyaga at responsableng kuya si Sir Troy. Kaya ganoon na lamang ang taas ng tingin ko sa batang yon. Alexa, hindi na muna kita pagtatauhin sa tindahan ha. Ako na lang muna yung magbabantay doon. Medyo may problema kasi sa budget nitong nakaraang buwan eh. Baka magalit na kasi yung kasosyo natin. Ha? Ano ba naman yan, kuya? Kung kailan alam at saka kabisado ka na yung trabaho eh. Nilunok ko na nga yung hiya ko kahit na pinagtatawanan ako ng mga kaklase ko para lang makatulong sa'yo. Tapos, ika-cancel mo lang? Ay, naku, nakakainis naman oh. Marami pa naman akong planong bilhin. Kung gusto mo talaga magtrabaho, pwede ka namang tumao doon pero hindi na kita bibigyan ng bayad. Sa atin din naman napupunta yung kita ng tindahan eh. Huh? Ano? Ayoko nga. Maglalaro na lang ako dito sa bahay. Makakatapos pa ako ng ilang level sa games. Ay nako, ikaw talaga. Palapatol kang bata ka. Siyempre biro lang yun. Padabog na tumayo si Alexa mula sa hapagkainan. Ako naman ay tahimik na nagmamasid lang sa mga kaganapan dito sa bahay. Sumapit ang uling araw ng buwan, ibinigay na sa akin ni Troy ang bayad sa aking paninilbihan. Medyo na-delay lang ito dahil sa naging problema sa tindahan. Kita ko na rin ang pagbabago sa pisikal na anyo ni Troy. Nangangayayad ito at nangingitim ang silong ng mga mata. Indikasyon na hindi na ito nakakatulog pa ng maayos. Manang, nasan si Alexa? Bakit hindi ko siya nakikita? Umalis ho siya. Sinundo siya ng grab taxi at may pupuntahan daw siya sa mall. Ganun na ba? Okay, sige. Tira na lang natin siya ng ulam para makakain siya mamaya. Hindi na daw siya kakain dito. Magkukurigyan barbecue daw sila ng mga kaibigan niya. Naku, buti may pera pa siya. Ba talaga, no? Daig ba ako ng sarili kong kapatid? Ay, grabe naman kasi si Alexa, Sir Troy. Hindi man lang nakakaramdam sa paghihirap ninyo. Huwag ka mag-alala. Ayos lang yun, Manang Sita. Kulang pa nga to sa mga dapat na naranasan niya kung buhay pa sana si Mami at saka si Daddy. Sir, huwag na ho kayong malungkot ha. Hindi ho ninyo kasalanan na naulila kayo ni Alexa na maaga. Bilib nga ako at kahit wala na kayong mga magulang, nakakayanan mo itaguyot at bigyan ng maayos na buhay si Alexa. Maraming salamat, Manang Sita, pero kung buhay pa sana si Mami at Daddy, siguro hindi ako maihirapan ng ganito. Sa mga pagkakataong ito ay naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa balikat ni Troy. Pilit niyang binubuhay ang negosyo ng kanilang pamilya at tinitipid ang sarili, samantalang ang kapatid niya ay ganun na lamang maglustay at deadmahin ang paghihirap ng kanyang kapatid. Hello anak! Totoo ba? Talaga nakapasa ka na? Ako, maraming salamat sa Diyos. Araw-araw ako nagdadasal na sana makapasa ka na sa licensure exam mo. Dinidig ng Panginoon ang panalangin natin. Hayaan mo, may ipon na ako at makakauwi ako dyan. Magpapaalam na muna ako kina Sir Troy ha. Namimiss ko na rin kasi kayo. Mabuti naman, Inay. Ang tagal mo na dyan hindi ka man lang nakakapagpahinga. Buti pa ang mga okampo, inaalagaan mo. Kami mismo mga anak mo. Hindi mo nakikita na lumalaki. Naku, pasensya ka na anak ko. Nandiyan naman ang itay nyo na gumagabay sa inyo. Sina Troy at Alexa kasi wala ni isang magulang na nag-aaruga sa kanila. Kaya ito, naaawa ko sa kanila. Huwag ko kayong mag-alala, naiintindihan ho namin yun, Ninay. Pero sana naman,
makauwi ka talaga dito ha. Pag nag-uusap naman kasi tayo, bukang bibig niyo parati yung si Sir Troy niyo at yung mahaderang Ma'am Alexa. Uy, Danica, inaan mo ang boses mo at naka-loudspeaker ako. Mabait si Sir Troy. Papayag yun sa pagbabakasyon ko dyan. Ito lang talaga si Ma'am Alexa. Medyo naaalangan ako. Ilang beses ko na kasi siya nahuhuli na kinukupitan niya yung kapatid niya. May isang beses yung sobre na pampasahod sa trabador, kinuha niya at pinambili ng mga bagong damit at bag. At ako, alam mo ba, ako yung pinagbintangan niya nung nahuli ko siya. Ano, inay? Ayos lang ho ba kayo dyan? Baka naman inaapi ka na dyan ng Alexa na yan, ha? Naku, hindi naman anak. Ganun talaga. Bata pa kasi to si Alexa at iba rin ang kinalakihan niya kaya iniintindi lang namin siya pero huwag ka mag-alala ha. Makakauwi ako dyan. Uuwi ako kahit anong mangyari. Nakapag-ipon naman ako dito. Sige na, matulog ka na. Miss na miss ko na kayo ng mga kapatid nyo. Ilang pikit na lang. Magkikita-kita na ulit tayo. Siguradong ang lalaki na ng mga kapatid mo. Ay nako, malaki na talaga sila, Nay. Pero sige, matulog ka na maaga ha. Maaga ka pa bukas para asikasuhin yung Reyna Alexa na yan. Ikaw talaga napakapalabiro mo. Sige na, good night anak. Pagbaba ng tawag ay nakatulog na rin ako, Miss Cassie. Ang gaan kasi ng pakiramdam ko dahil nakausap ko na naman ang anak ko. Kinaumagahan ay hinalukay ko ang piggy bank ko at hinimas-himas ito. Kahit kalahati pa lang ang laman nito ay kasya na para pampamasahe ko pauwi sa Samar. Sa aking pamilya, nandoon sila. Malayo sa akin pero lagi kong hinahangad ang makauwi sa kanila. Kada sahod ko ay hindi ako pumapalya sa paglalagay ng natitirang pera galing sa pinagparti-parti kong sahod. Minsan rin ay binibigyan ako ng bonus ni Sir Troy kapag maganda ang benta nito kaya sasapat itong pamasahe at pambili ng pasalubong para sa mga anak ko. Manang! 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 Kanina pa kita tinatawag. Ano ba naman yan? Maaga yung practice namin ngayon Nasaan naman yung rubber shoes ko? Nagulat ako sa sigaw ni Alexa kaya inilapag ko na lang sa kama ko ang alkansya ko at mabilis na tinungo ang senyorita. Manang, ano ba? Tulog ka pa rin? Anong oras na? Kanina pa ako sigaw na sigaw Ay, naku, pasensya ka na Alexa. Kausap ko kasi kagabi yung anak ko medyo napahaba yung usapan namin. Anong oras na ako nakatulog? Alam mo ba, nakapasa siya at magiging guro na ang panganay kong anak. Ay naku, wala akong pakialam sa anak mo Yung rubber shoes ko, nasaan na? Ano ba naman yan, malilihit na ako sa pickleball games namin ng mga kaibigan ko Sige Alexa, sandali. Hanapin ko doon sa kwarto mo. Baka naman naiakyat mo lang. Sandali lang Anong sandali? Bilisan mo! Mabilis akong umakyat sa kwarto ni Alexa at hinanap ang paborito niyang sapatos. Pero ilang beses ko nang hinalughog, wala pa rin yun. Kaya bumaba ako para hanapin naman sa isa pang kwarto nila pero si Sir Troy lang ang nadatnan ko sa ibaba. Sir Troy, nandiyan ho pala kayo. Tanghali na ako magbubukas ng tindahan kaya nandito pa ako. Wala naman kasi ganong tao doon tuwing umaga Sandali nga, bakit pawis na pawis ka man ng sita? Ang aga-aga pa. Kasi pinapahanap po sa akin ni Ma'am Alexa yung paborito niyang rubber shoes. Sandali, nasaan na po pala si Ma'am Alexa? Ayun, umalis na siya kanina lang bago ako bumaba. Nagmamadali nga siya ganun ho ba? Nakuha na kaya niya yung sapatos niya? Baka nakita na niya yun. Nagmamadali. Kayo ba sir? May ipag-uutos ho ba kayo? Ay, oo nga pala. Manang, may bisita kasi ako mamaya Ilang beses ko na sa kanya sinabi na masarap talaga yung kare-kare mo. Kaya mamaya ang gawin mo, mag-grocery ka ng mga sangkap at lutuan mo kami. Tapos sa'yo na lang yung sukli. Ay, napakabait niya talaga Sir Troy. Naku, wala akong problema. Kahit ano pong ipaluto niyo ay ayos na po sa akin. Sisiguraduhin ko pong hindi kayo mapapahiya dyan sa bisita ninyo. Mabuti naman. Kahit paano, gumana yung pakiramdam ko. Miss Cassie, hindi ko man nahanap ang rubber shoes ni Alexa. Sisiguraduhin kong hindi naman mapapahiya si Sir Troy sa akin dahil ipagluluto ko siya ng kanyang paboritong kare-kare. Pagkatapos niyang ilahad sa akin ng 2,000,
Masaya kong kinuha ito at bumalik sa aking kwarto. Pero napansin ko na wala na sa kama ang aking alkansya. Hindi ko naman ito masyadong pinagtuunan ng pansin dahil kadalasan naman kasing ibinabalik ko yun pagkatapos kong hulugan ng pera. Nagbihis na lang ako para maghanda papunta sa supermarket. Ilang oras lang ay nakauwi na rin ako. May sukli pa akong natira at sakto naman na iuhulog ko ito sa alkansya ko. Wala. Teka, alam ko na dito lang yun Ako, hindi, sa kama lang yung kaninang umaga. Naiwan yun Teka, naku, saan ko ba yun nababa? Tingnan ko nga sa kusina. Lumabas ako at sakto naman nakadarating lang ni Alexa galing sa pickleball games niya. Pagkakita niya sa akin ay halata ang pagkabigla sa kanyang muka. Sa mga oras na yon, hindi ko pa alam kung bakit. Siguro ay dahil bigla na lang siyang umalis kanina nang hindi nagpapaalam sa akin matapos akong utusan na napin ang kanyang sapatos. Pero wala naman sa akin yun. Magandang gabi, Ma'am Alexa. Kamusta ang paglalaro niyo ng pickleball? Nag-enjoy ka naman ba? Okay naman, medyo nahihirapan lang ako sa kalaban ko pero super enjoy naman kasi magagaling yung mga nagturo sa amin. Sige, dyan ka na. Maliligo pa ako at amoy pawis kasi ako. Sige ho. Miss Cassie, mabilis na umakyat papunta sa kanyang kwarto si Alexa. Hindi ko alam kung bakit pero alam kong parang may takot siyang nararamdaman. Muntik ko namang makalimutan ang alkansya ko. Iba na kasi ang tumatanda Medyo rumurupok na ang isip. Pero nang maalala ko ulit ito, ay mabilis akong tumakbo papunta sa sala kung nasaan si Sir Troy. Sir Troy, mabuti naman at naabutan ko kayo. May itatanong lang sana ako sa inyo. Alam ko naabala kayo at wala naman ako masamang iniisip at intensyon. Nais ko lamang po sanang itanong kung baka sakali ho na napansin niyo yung alkansya ko. Alkansya? Wala naman ako napapansing alkansya. Bakit? Nawawalan ka ba? Kasi po, hindi ko alam kung nasaan ko na ibaba yung alkansya ko pero ang alam ko nasa kwarto ko lang yun bago ako utusan ni Ma'am Alexa. Wala naman ako napapansing alkansya. Mga anong oras ba yun? Ilang minuto lamang po bago ko kayo nakita kanina umaga na galing ako sa kwarto ni Alexa. Kanina umaga? Sandali. Naabutan ko si Alexa na galing sa kwarto mo. Akala ko nga nandun ka rin. Nagulat na lang ako na nanggaling ka naman sa kwarto niya. Kinabahan ako, Miss Cassie. Kinuha yata ni Alexa ang alkansya ko, pero natatakot naman akong magbintang nang walang ebidensya. Kasi yung alkansya ko po na yun gagamitin ko sana pamasahe para pag uwi sa probinsya namin. Ihiling din kasi sana ako sa inyo ng bakasyon kahit 1 linggo lang. Kung bakasyon lang naman ang problema mo, madali ko namang ibibigay sa iyo yan, Manang Sita. Tiwala naman ako sa inyo at kaya ko naman panatilihin na malinis pa rin tong bahay kahit hanggang sa pagdating nyo. Naku, maraming salamat ho, sir Pero yung alkansya ko po kasi, hindi ko talaga mahanap. Pero gabi naman ng Sita. Bukas na lang, okay? Tutulungan kita na hanapin yun. Tanghali naman na ako magbubukas ng tindahan. Luging-lugi na rin kasi yun. Miss Cassie, sobrang kinakabahan ako para sa inipon kong pera. Paano kung hindi na namin yun makita? Paano kung hindi ako makauwi? Nangako pa naman ako sa anak kong si Danica. Sigurado ako na magtatampo na naman yun. Ano? Bakit nawawala? Ay naku, baka palusot mo lang yan, Nay. Sabihin nyo na lang kung ayaw nyo umuwi, hindi yung gagawa pa kayo ng kwento. Ay, nakakapagtampo naman ho kayo. Anak, hindi naman sa ayaw kong umuwi. Nangako na ako sa'yo, di ba? Tutulungan naman daw ako ni Sir Troy hanapin yung pera ko bukas. Kaya, sige na, huwag ka na ba na magalit sa akin? Paano kung hindi nyo na yun makita, Nay? Nakikita namin yun, anak. Si Sir Troy naman yung tutulong Ano yung ginagawa ng Alexa? Bakit hindi ka rin niya tulungan? Kasi ganito yan. Si Sir Troy lang kasi napagsabihan ko tungkol doon. Pero sa totoo lang may hinala ako.
Naghihinalaan ko na si Ma'am Alexa ang kumuha noon pero mahirap naman kasi magbintang kaya hanapin na lang muna namin. Sinasabi ko na nga ba, ugali pa lang ng Alexa na yan, may duda na ako. Pag nakita ko talaga yan, alam mo Nay, pasensyaan na pero sasabunutan ko talaga yan. Ay naku, grabe ka naman anak. Hindi pa naman yun sigurado eh. Kutob ko pa lang yun. Pero bukas, titingnan namin ni Sir Troy. Mataas ng araw pero wala talaga ni Anino ng aking alkansya, Miss Cassie. Nawawala na talaga ako ng pag-asa. Magagalit si Danica kapag hindi ako nakauwi doon sa amin. Grabe talaga ang kaba at lungkot ko ng araw na yun. Tiningnan ako ni Sir Troy at nahalata ko sa mukha niya ang awa sa akin. Manang Sita, kunin mo nga yung susi ng kwarto ni Alexa. Doon tayo maganap. Mabilis kong hinablot ang master key at ibinigay ito kay Sir Troy. Binuksan niya ang kwarto ng dalaga at sinimulan namin ang paghahalungkat. Nagulat si Sir Troy sa dami ng mamahaling damit na nakasampay sa cabinet ni Alexa. Dagdag pa ang mga bag na iniingatan nito. Nagtaka siya kung paano ito nabibili ng kanyang kapatid. Tumagal pa ng hindi hihigit sa 1 oras. Wala talagang alkansya ko kaya tiningnan namin ang basurahan ni Alexa. Puro ito papel na lukot pero wala namang mga sulat. At pagkita namin sa ilalim, nandoon ang mga piraso ng alkansyang iniingatan ko. Basag na ito at halatang wala ng laman. Ay, naku, pasensya na ho, Manang Sita. Hindi ko inaakalang gagawin to ni Alexa. Hantayin ho natin siya mamaya. Ibabalik ko ang perang kinuha niya sa inyo. Naku, maraming salamat, sir. Sa totoo lang ho, may kutob na ako na siya kumuha. Pero ay ako naman ho kasi na magbintang na wala naman ang ebidensya. Kahit na may pakiramdam na ako na si Alexa ang kumuha ng pera ko, hindi ko pa din talaga matanggap na ang amo ko ang siyang magnanakaw pa sa akin. Hindi nakapagbukas ng tindahan si Sir Troy dahil sa sama ng pakiramdam. Hinihintay namin na makauwi si Alexa galing eskwelahan. Nakakunot ang noo ni Troy na nakatitig parati sa pintuan. Hinihilot nito ang ulo niya at napapailing paminsan-minsan. Hala! Sino nagbukas ng kwarto ko? Manang Sita, bakit mo sa pilit ang pinasok yung kwarto ko, ha? Malakas na sigaw ni Alexa at nakapamewang itong lumapit sa akin. Tinitingnan ko naman si Sir Troy na masamang nakatitig sa kapatid niya. Hoy, ikaw matanda ka, sumagot ka! Ang kapal naman ng mukha mo! Hindi ba't sinabi ko na bawal ka sa kwarto ko? Bakit? Kasi makikita niya yung alkansya niya sa kwarto mo? Kuya, bakit nandito ka na? Hindi ba dapat nagbukas ka ng tindahan? Huwag mo iniiba yung usapan, Alexa. Bakit bawal si Manang Sita dyan sa kwarto mo? Kasi natuto na kasi ako, kuya. Ako na yung naglilinis doon. Hindi ko na kailangan si Manang Sita. At saka, matanda na rin kasi siya. At para hindi na siya masyadong mapagod. Hindi ba, Manang? Biglang sinampal ni Troy ang kapatid niya. Malutong at mabigat ito. Kami ni Alexa ay parehong natulala. Tumulo ang luha sa mga mata ni Alexa sa sakit ng sampal at pagkagulat nito. Si Troy naman ay matalim na nakatitig sa kapatid. Kuya, bakit? Bakit mo ako sinampal? Magsinungaling ka pa, Alexa. At hindi lang yan ang magagawa ko sa'yo. Kailan ka ba natutong magnakaw at magsinungaling? Ano ba sinasabi mo, kuya? Ano na naman ba sinabi na matandang to? Pwede ba? Masakit na yung ulo ko, Alexa. Kanina pa kita hinihintay. Paano mo nakukuha ang pagtasa ng boses yung isang taong inagrabyado mo? Anong inagrabyado? Wala naman akong ginagawa, kuya. Sir, tama na po. Namumula na po kayo. Kumalma muna kayo at maupo. Epal ka talaga, matanda ka. Nuknukan ka na sip-sip sa kuya ko. Ano ba kasing ginawa ko para sampalin mo ako, kuya? Hindi ka ba talaga titigil, Alexa, ha? Hindi na ako natutuwa dyan sa tabas ng dila mo. Masisisi mo ba ako? Bigla mo na lang ako sinampal. Inaano ko ba kayo? Lagi niyo lang ako pinagtutulungan eh.
Nasaan na yung pera? Ha? Nasaan na yung pera? Anong pera? Yung allowance ko? Monday pa lang oh. Ilang araw pa lang yung pinapasok ko. Babawiin mo na yun agad. Nasaan na yung pera ni Manang Sita? Saan mo itinago yung pera niya na nasa alkansya? Ano? Bakit naman? Bakit naman ako itinatanong mo? Akin yung bagat wallet mo. Kuya, wala sa akin yun. Hindi naman magkakasya yung piggy bank niya dyan eh. Kita mo? Kita mo? Ikaw mismo yung bumubuking dyan sa sarili mo. Sinabi ng akin na yung bag mo eh. Hawakan mo siya, Manang Sita. Opo, sir. Masusunod ho. Kuya, wala nga talaga dyan eh. Ano ba? Pitawan mo nga ako, matanda ka. Ayan oh. Oh, tingnan mo. Bakit tupi-tupi ang mga pera mo at saka 2,000 lang naman yung allowance mo kada linggo ah. Tingnan mo, bakit ang dami nito? Mas marami pa yung pera sa wallet mo kaysa sa akin. Yung mga bago mong damit at bag, nakita ko at puro branded yun. Mukhang napakayaman mo na. Kuya, sorry. Hindi ko naman sinasadya eh. Kasalanan din naman to ni Manang Sita. Pakalat-kalat niya kasi yung pera niya. Naakit lang ako kaya ako nagawa yun. Magkano yung nakuha mo ha? Magkano yung nakuha mo sa kanya? Sumagot ka! 8,000 kuya. 8,000? 3,000 na lang yung pera dito. Nasaan yung 5,000? Kasi kuya, nagkayayaan kami sa restaurant. Umorder sila ng steaks. Tapos, ako lahat yung nagbayad. Ano ba naman yan, Alexa? 5,000 pinanlibre mo lang sa mga klase mo? Nalulugi na nga yung negosyo natin eh. Nakuha mo pang manlibre. Tapos ang matindi, galing pa sa pera na kasambahay natin. Sige, isang pagkakataon pa, Alexa. Wala naman na akong magagawa dahil na ipambayad mo na. Ngayon, kukunin ko itong allowance mo at ihatid at sundo na lang kita. Hindi ka rin pwedeng umalis ng bahay na walang pahintulot ko. Manang Sita, pasensya ka na ha. Ito na muna yung 3,000. Bukas, ibabalik ko yung 5,000. Pasensya ka na ulit. Ikaw, Alexa, pumunta ka na sa kwarto mo. Hindi ko kinaya ang tensyon ng magkapatid. Umakyat sa kwarto niya si Alexa na umiiyak at nagdadabog. Kitang-kita ko sa kanyang mga mata ang galit niya sa akin. Si Sir Troy naman ay lumabas at nagpahangin muna. Tanong ko ang paghimas niya sa kanyang noo at batok. Unang beses ko makita na magalit si Troy ng ganon. Masaya ako na naibalik ng aking perang pinag-ipunan pero may bigat pa din dahil alam kong nagkakasama ng loob ang 2 batang halos ako na ang nagpalaki. Hating gabi na pero hindi ako makatulog kaya sinubukan kong tawagan muli ang anak ko para kumustahin siya. Oh, Nay, bakit gising ka pa? May nangyari na naman ba dyan? Wala naman masyado anak pero nakuha ko na yung pera ko. Oh, mabuti naman, Nay. Saan ba napunta? Teka, paano mo nakita? Tama nga ang hinala ko. Kinuha nga ni Bob Alexa. Sinasabi ko na nga ba eh. Anong ginawa niyo? Wala naman. Si Sir Troy na yung dumisiplina sa kanya. Kawawa nga si Troy kasi talagang naaabala siya sa ginagawa ng kapatid niya. Ilang beses na kasing nahuhuli niya si Alexa. Tapos ako lagi yung itinuturo. Sa totoo lang naiinis na nga ako. Ay, alam mo, umuwi ka na kaya, Nay. Total guro naman na ako. Ako na lang yung bubuhay sa pamilya natin. 1 taon na lang anak. Kawawa kasi si Sir Troy. Wala siyang katuwang sa pamamalakad ng bahay nila. Alam mo, makahanap lang ako ng kapalit ko na maayos. Hindi na ako magtatrabaho dito at uuwi na ako dyan sa atin. Ay, sa 1 linggo na niya, umuwi ka. Nangako ka, pag di ka talaga umuwi, magtatampo ko sa iyo ng malala. Ano ka ba? Nakako na ako sa iyo anak. Bukas magpapadala ako sa iyo. Panghanda natin dyan. Dahil, naku, mahirap na. Baka mawala ulit dito eh. Ay, naku, Nay. Dapat kasi, dyan sa amo mong bata, pinagdidikit yung mga kamay para hindi na makapangupit pa. Ay naku, ikaw sira ka talaga. Sinabi ko nang naka-loudspeaker ako pagkausap ka. Maririnig ka ng amo ko. Mapapahamak naman ako. Nawawala talaga ang pagod ko kapag kausap ko ang anak ko, Miss Cassie.
Sila talaga ang lakas ko sa araw-araw at nag-iisang rason bakit patuloy ako lumalaban sa buhay. Mahal na mahal ko ang mga anak ko kaya kahit na mahirap mamasukan, titiisin ko mabigyan lamang sila ng magandang kinabukasan. Alexa! Alexa! Yes, Sir Troy, bakit ho? Bakit naman ho kayo sumisigaw? Kumalma na muna kayo. Nasaan si Alexa? Pambihira, nanggigigil na talaga ako sa batang yan. Sadali lang, Sir, ikukuha muna kita ng tubig. Kumalma muna kayo. Nasa kwarto niya si Alexa. Baka abala yun sa paglalaro. Di niya kayo maririnig yan. Tatawagin ko na lang ho siya. Huwag naman ang Sita. Ako na yung bahala sa kapatid ko. Nako, mukhang seryoso nga ho yan. Sige ho, Sir. Kuya, tinatawag mo ba ako? Alexa, mag-usap nga tayo, ha? Magkano ba yung gusto mong allowance linggo-linggo? Ha? Kuya, tataasan mo na ba yung allowance ko? Ha? Ang sweet naman talaga ng kuya ko. Anong sagot mo? Magkano ba yung gusto mong allowance, ha? Magkano ba nang hindi ka na pupunta ng tindahan para mangupit ng benta? Kuya? Nakakahiya. Hindi ko alam kung anong mukhang iharap ko sa kasosyo ko si Mr. Reyes. Sandali nga, kuya. Ano bang sinasabi mo? Nagmamaang-maangan ka na naman. Ano mo, hiyang-hiya na ako sa pinagagagawa mo. Si Mr. Reyes, akala niya ginugulangan ko siya sa benta sa tindahan kaya nagpakabit siya ng CCTV nang hindi ko alam. At yun, huling-huli ka sa camera. Alam mo ba kung anong ginawa niya? Pinagmumura niya ako at sinabing inside job yung pangungupit mo na ako'y nag-uutos sa'yo na kumuha ng benta. Ano ba, Alexa? Hindi mo na ba ako bibigyan ng kahihiyan? Ano, kulang ba? Nakukulangan ka ba? Oo, kuya. Kulang na kulang. Ang yaman-yaman natin dati, pero bakit ngayon parang hirap na tayo? Nasaan na ba yung yaman ni na mommy at daddy? Wala na. Wala na yung yaman nila, Alexa. Ilang taon nang patay yung mga magulang natin. Mabuti ka't may negosyo silang naiwan para sa atin eh. Pero mukhang mawawala pa dahil dyan sa kagagawan mo. Bakit? Masisisi mo ba ako? Ilang taon ko lang naranasan yung yaman na sinasabi ninyo eh. Ano? Para lang doon? Paano tayo makakaahon yan? Puro kapritsyohan mo na lang yung iniintindi mo. Tapos ang isa sa mga bagay na iniwan ng magulang natin, mawawala pa dahil dyan sa, nakukulangan ka sa allowance mo? Bakit kuya ha? Alam mo ba yung naranasan ko? Alam mo ba yung hiya na nararamdaman ko sa tuwing hindi ako makakasama sa mga kaibigan ko dahil 100 na lang yung pera ko? Hindi ako makasabay sa uso dahil limitado lang yung damit ko. Bakit ba kasi sa private school mo pa ako pinag-aral? Lahat ng mayaman dito sa bayan doon nag-aaral. Pag-aaralin mo ako doon para ano, ha? Para magmukhang kawawa. Anong klaseng dahilan yan, Alexa? Naririnig mo ba yung sarili mo, ha? Hindi kita pinag-aral sa private school para makapagsabayan sa mga mayayamang estudyante. Pinag-aral kita dyan para maranasan mo mag-aral sa paaralan kung saan nagtapos din yung mga magulang natin. Wala akong pakialam doon. Huwag mo na binabanggit sila mommy at daddy. Hindi nga nila nakuha mabuhay para maalagaan ako eh. Bakit? Ginusto ba nila, ha? Ginusto ba nila na mawala sila sa atin? Sa tingin mo ba, kung bibigyan sila ng pagkakataon na makasama tayo, hindi nila pipiliin yon? Namatay sila, Alexa. Naaksidente sila. Oo, at dahil yun sa'yo. Bakit ka nabigla? Hindi ba, ikaw ang dahilan kung bakit naulila tayo? Kasalanan mo, kuya. Alam ko lahat dahil sinabi sa akin yun ni Kita. Alexa, tama na yan. Hindi naman maganda na isisi mo sa kuya mo pagkamatay ng mga magulang ninyo. Ikaw manahimik ka, matanda ka. Isa ka pa. Palamunin ka na nga lang sa bahay na to eh, kaya manahimik ka. Sige na. Sige na, Alexa. Kasalanan ko na. May lamang. Alangan naman kasalanan ko. Di ba ikaw yung nagpumilit kina mommy at daddy na panoorin yung walang kwentang basketball tournament mo? Ikaw ang dahilan bakit sila na aksidente. Hindi na sana sila dadaan sa kalsada na yun. Sana buhay pa sila. Tama na, Alexa. Sobra naman na yung mga binibitawan mong salita sa kuya mo. Ikaw yung tumigil, matanda ka. Alam mo, niling mo makisali, no? Napakasipsip mo. Sinabi na tama na, Alexa eh. Yung ulo ko,
Naku, Diyos ko, sir. Ano nangyayari sa inyo? Oh, ano? Marunong ka na rin ba magdrama? Sumusobra ka na talaga, Alexa. Matagal na ako nagtitimpi sa'yo. Wala ka ba nasakit sa kapatid mo, ha? Puro sarili mo na lang nakikita mo. Pero hindi mo lang makita yung hirap ng kapatid mo. Tigilan mo nga ako? Hoy, huwag mong kalilimutan. Kasambahay ka lang namin, Manang. Sige, hindi na kita magsasalitaan pero tandaan mo yung sasabihin ko sa'yo. Hindi laging ang gusto mo dapat masunod. Binabalaan kita. Huwag mong hintayin na may mangyayari hindi mo inaasahan. Ano pinagsasasabi mo? Ano, pinagbabantaan mo ko? Huwag mo kong pagsalitaan ng ganyan. Isusumbong kita kay tita. Yung ulo ko. Sobrang sakit. Nako, Sir Troy. Sandali lang ako. Tatawag ako ng taxi. Miss Cassie, hindi na kinaya ni Sir Troy ang lahat ng problemang pinapasan niya. Dagdag pa ang alaala ng araw ng pagkamatay ng kanilang mga magulang. Nakaratay si Sir Troy sa kama ng ospital at naawa kong tinititigan siya. Si Alexa naman ay inis na inis pa din na nakaupo sa gilid ng kwarto. Maghapon at magdamag ako nagbabantay sa aking amo. Kilala ko kasi si Troy. Bata pa lang ito at alam kong maramdamin talaga siya. Nang namatay ang kanilang mga magulang, isang beses ko lang siyang nakitang umiyak. Kaya alam kong lahat ay tinitiis na lamang niya. Kinabukasan, nang maayos ng lagay ni Troy, ay umuwi na kami. Dumaan muna kami sa palengke para maipagluto ang amo ko ng masustansyang pagkain. Pagkatapos ay nagpahinga ko at nakatulog. Ang haba ng tulog ko, Miss Cassie. At nagising ako, pasado 11:00 na ng gabi. Kinuha ko ang cellphone ko na naiwan ko sa cabinet at doon ay nagulat ako dahil halos 30 missed call at 100 mensahe ang natanggap ko. Nakalimutan ko, Miss Cassie. Kahapon pala ang uwi ko sa amin. Kanina pa nag-aalala ang pamilya ko sa Samar. Nasayang ang tiket ko sa eroplano. Habang binabasa ko ang mga mensahe nila, nakaramdam ako ng sakit at pagkalungkot. Bigla uling tumunog ang cellphone ko. Tumatawag ulit si Danica sa 37 beses. Nay, ako Diyos ko, buti naman ayos ka lang. Kahapon ka pa namin hindi makontak eh. Anong balita? Ayos ka lang ba dyan? Ayos lang ako, anak. Pasensya na at pinag-alala ko pa kayo. Ayos lang yan, Nay. Ang mahalaga walang nangyaring masama sa'yo. Sandali, saan po pala kayo, banda? Aabangan ka daw ni Itay doon sa babaan ng bus galing sa airport. Anak, ano kasi? Ano yun, Nay? Nandito pa rin kasi ako sa amo ko. Ano? Pero Nay, yung ticket mo, hindi na marirefund yun. Paano ka makakauwi niyan bukas? Kinatay na rin ni Papa yung baboy dito at nakahanda na yung lahat. Nagka-emergency kasi anak, kaya hindi ko rin nasasagot ang cellphone. Naiwan ko to dito sa kwarto ko magdamag. Nandun kasi ako sa ospital eh. Ano ba naman yan, Nay? Nangako ho kayo sa amin eh. Sina Dandan at Dindin halos hindi na rin makatulog dahil sabik na sabik sila makita ka. Pasensya ka na talaga anak ha. Ipaliwanag mo na lang muna dyan sa mga kapatid mo. Ay, ewan ko sa'yo, Nay. Umuwi na lang ho kayo kung kailan nyo gusto. Sanay naman na kami na wala kayo. Huwag ka naman sana magsalita na ganyan sa akin anak ko. Hindi ko naman ginusto na hindi makauwi. Miss na miss ko na kayo. Talagang hindi ko lang inaasahan yung nangyari dito kahapon. Bahala na ho kayo. Ako na lang ho talaga yung bahalang magpaliwanag sa mga kapatid ko. Magaling lang ho talaga kayo na sa ibang tao. Anak, maniwala ka naman. Gustong gusto ko kayong makita at mayakap. Hindi lang talaga maganda yung nangyari dito. Bakit? Si Alexa na naman ho ba? Oo anak Napakasama talaga ng ugali ng amo kong yun. Kaya pala nalulugi ang negosyo nila kinukupitan pala ni Alexa matapos kumprontahin siya ng kuya niya. Sinisipan ni Alexa si Troy sa pagkamatay ng kanilang mga magulang. Ayun, hindi kinaya ni Troy ang samaan ng loob. So bakit bigla ang ulo niya at halos mahimatay? Tapos si Alexa ay parang wala lang sa kanya yung nangyari sa kuya niya. Sagad naman pala sa buto yung sama ng ugali ng amo mo, Nay. Umuwi ka na ho kasi dito.
Kapag hindi ako nakapagpigil, ako ang pupunta dyan para lang patulan yung Alexa na yan. Hayaan mo na anak, makakahanap din ng karma yan. Hintayin nyo na lang ako kapag nakahanap ako ng kapalit. Uuwi na ako dyan sa atin at hindi na ako aalis pa. Naku Nay, huwag na lang ko kayong mga ako. Gawin nyo na lang. Bukas, ihahanda ko na lang yung puso ko habang ibinabalita ang hindi mo pag-uwi sa mga kapatid ko. Naku anak, pasensya ka na. Hello, Danica? Hello? Nandiyan ka pa ba? Minabaan ako ng cellphone ng anak ko, Miss Cassie. Parang nadurog ako sa nangyaring yun. Hindi ko naman siya masisisi. Nangako ko sa kanila at napako lamang ito. Kung hindi lang sana sinagot-sagot ni Alexa si Troy, sana'y hindi ito ma-ospital at sana'y nandun na ako sa Samar kasama ang pamilya ko. Ilang linggo ang mga nagdaan, si Danica ay hindi pa din ako kinakausap at hindi na ito nagre-reply sa mga text at tawag ko. Kaya ganoon na lamang ang inis at galit ko kay Alexa. Kapag inuutusan niya ako ay nagbibingi-bingihan na lang ako. Sinisigurado ko na lang talaga na nagagampanan ko ang trabaho ko bilang kanilang kasambahay. Kinabukasan, pumunta ako sa isang malapit na bayan para kausapin ang nag-a-apply na papalit sa akin. Pinagkatiwala na rin kasi sa akin ni Troy ang pagpili na magiging kasambahay nila dahil naniniwala siya na magaling akong makakilatis ng tao. Ano ka ba, Alexa? Kanina ka pa kamot ng kamot dyan sa kamay mo. Baka naman yumaman ka na yan, ha? Ang kati nga ewan ko ba kuya? Grabe ang kati-kati talaga niya. Parang umaapoy sa kati tapos sobrang hapdi. Bakit? Humawa ka ba ng sili? O baka naman may allergy ka? Wala naman ako skin allergy at hindi rin naman ako kumakain ng sili. Akin na nga patingin. Manang Sita, pakuha nga ako ng medicine kit na may pangpahid. Pahiran natin. Baka allergy lang yan. Ito sir. Naku, grabe naman ang uyang kamay ni Alexa. Parang nagtutubig pa. Gagaling naman na yan. Aray, kuya ang sakit. Ouch! Aray ko, ayoko na kuya, tama na. Grabe naman to, napaka-OA mo naman. Agwa pa lang yan nilalagay ko para linisan eh. Hindi naman maapdi yan. Hindi kuya, masakit talaga siya. Tama na yan. Sige na, lagyan mo na lang ng cream. Okay, sige, sandali lang. Aray kuya, tama na. Sobrang sakit talaga. Ay nako, kung hindi mo pagagalingin yan, baka lumala pa yung mga sugat mo. Kahit namimilipit, ay tiniis na lamang ni Alexa ang sakit. Dumaan ang mga araw at hindi pa din ito gumagaling. Kaya nagpasya na si Troy na dalhin siya sa ospital para ipasuri ang mga sugat nito. Dumating ang resulta ng mga examination at laboratory ni Alexa, pero tanging kati-kati lamang ang lumalabas at hindi malaman ng kahit sinong doktor kung ano ba talaga ang nangyayari kay Alexa. Manang Sita, nakausap niyo na ho ba yung papalit sa inyo dito bilang kasambahay? Oo sir. Gusto niyo po ba siyang makausap at kilatisin? Alam ko naman na magaling ang makukuha mo, Manang Sita, pero sa ngayon, mukhang hindi na muna kami maghahanap ng bagong kapalit mo. Hindi na ho sir. Pero sir, kailangan ko na ho talagang umuwi. Nagagalit na po talaga yung pamilya ko. Hindi naman sa ganun, Manang Sita. Pauwi na ho kita pero hindi na muna ako maghahanap ng kasambahay. Marami na kasi akong gastos nito nakaraan. Dagdag pa na ibinenta ko na yung negosyo ko kay Mr. Reyes. Hindi ko na rin kayang magbayad ng katulong. Pero paano ho si Ma'am Alexa? Kailangan niya na mag-aalaga sa kanya. Hindi na niya kayang magawak ng kahit ano. Hindi ko tsara at tinidor, hirap na hirap din siya. Ako na muna yung mag-aalaga sa kanya. Total, nakapasa naman na ako sa inaplayan kong trabaho na work from home. Mababantayan ko si Alexa. Bukas na bukas, pwede na ho kayong umuwi, Manang. Maraming salamat ho ha. Lalong-lalo na ho sa lahat ng tulong at sakripisyo po ninyo para sa pamilya ko. Hindi ho kayo makakalimutan. Ito nga ho pala yung ticket. Naibook na ho kita para siguradong makauwi ka na at magkaayos na kayo ng mga anak mo. Naku sir, napakabuti ho talaga ninyo. Manang-mana ka sa mga magulang mo. Kung buhay sila, itsak na matutuwa na makitang napakabuti at napakaresponsableng tao ng anak nila. Maraming salamat, Manang Sita.
Gusto ko sana kayong iatid kaso kailangan ko po munang bantayan ng kapatid ko eh. Pasensya na rin ho kayo sa mga nagawa niya sa inyo ha. Alam ko naman na hindi rin naman niya yun sinasadya. Sinabi ng doktor, may sakit daw siya na kleptomaniac. Yung... Ano ba yun? Yung hindi niya kayang pigilan yung sarili niya kapag may mga nakikita siyang pera o kahit anong mga bagay na hindi niya naman pag-aari. Pero ang sabi, nagagamot naman daw yun. Ang hindi lang namin alam kung ang nasa kamay niya, gagaling pa. Gagaling din yun, Sir Troy. Ipagdadasal ko sa Panginoon na gumaling siya. Huwag ka mag-alala. Ano man ang naging atraso sa akin ni Alexa, kinalimutan ko na yon. Tinuring ko na kayong para kong mga anak, kaya kahit ako, nasasaktan ka pa nakikita siya ganyan. Kapag nandun na ako sa summer huwag ka magdalawang isip na kamustahin ako ha. At kung sakaling hindi ka abala, malayo man ako, parang pamilya pa rin ang tingin ko sa inyo at ako pa rin ang manang ninyo na nag-aalala sa inyo palagi. Niyakap ako ng mahigpit ni Troy, Miss Cassie. Yakap na parang tunay kong anak. Sa huling pagkakataon ay pinuntahan ko si Alexa at nakita ko kung gaano kahirap ang sitwasyon niya. Naiiyak na niyakap ko siya at kahit na halos nabubulok ang kamay niya, ay isinandal niya ang katawan niya sa akin. Hinang-hina ng dalaga pero tiniis niya ang sakit, makapagpaalam lang sa akin. Sumakay ako ng eroplano na may halong galak at kalungkutan. Masaya ako dahil makakasama ko ng aking mga anak pero nalulungkot naman ako para sa magkapatid na Ocampo. Pagdating sa amin, naabutan ko ang mga anak ko na naglilinis ng bahay. Linggo yun kaya wala silang mga pasok. Tuwang-tuwa akong niyakap ng kambal kong anak pero si Danica na aking panganay ay malamig pa rin ang trato sa akin. Mabuti naman ho at naalala niyo pang umuwi at ang daan pa uwi. Sa sobrang tagal niyo na kasing nawala akala ko hindi na kayo makakauwi. Anak, hindi mo man lang ba ako na-miss? Yakapin mo naman ang inay. Miss na miss kita, anak. Miss na miss ko na ho kayo, inay, pero palagi lang naman ako umaasa Lagi akong umaasa kaya, ayun, namanhid na lang ako. Anak, hindi na ako aalis. Dito na ako bababalagi. Aalagaan ko kayong lahat at babawi ako sa mga pag-aarugang hindi ko na ibigay sa inyo. Niyakap ko ang aking panganay at doon ay bumigay na rin siya. Oo, nasaktan ko siya kaya tanggap ko ang pagtatampo niya pero ibang klase ang aking mga anak. Kahit ilang beses ko silang nabigo, pinapatawad pa din nila ako. Dumaan ang ilang mga linggo, naging masaya ang buhay namin dito sa Samar. Habang nanunood ng TV, hindi ko maiwasang maalala si Sir Troy. Kamusta na kaya sila? Gumaling na kaya si Alexa? Hello, Sir Troy. Hello, Manang Sita. Mabuti naman at napatawag ko kayo. Nag-aalala ko kasi kayo, sir. Kamusta na ho ba kayo dyan? Hindi maganda, Manang Sobrang payat na ni Alexa at hindi na rin siya kumakain. Alam mo, Manang, naawa na ako sa kapatid ko. Siya na lang yung meron ako pero parang pakiramdam ko mawawala pa. Oh, ano? Huwag naman ho kayo magsalita na ganyan. May awa ho ang Panginoon. Hindi ko na rin ho kasi alam yung gagawin ko. Wala na lahat ng ari-arian namin. Nakasanla na yung bahay dahil sa kakapacheck up ni Alexa. Ibinenta ko na yung kotse ko pambili ng mamahaling gamot niya pero wala man lang kahit anong tumatalab. May nakapagsabi sa amin na maaaring kulam daw yung nangyayari kay Alexa. Ano? Kulam? Bakit? Sino naman ang magpapakulam dyan sa kapatid ninyo? Hindi ko nga ho alam Alam niyo naman ang gawain dati ni Alexa, di ba? Baka may nabiktima siya na hindi natin kilala. Naku, Diyos ko. Paano naman nagawa nito ng sino man kay Alexa? May sakit lamang siya kaya niya nagagawa ang pangungupit. Inay, sino na naman yung kausap niyo? Danica, ikaw pala. Kausap ko si Sir Troy. Nalalapit na raw ang katapusan ni Alexa. Nakulang daw yung dalaga kong amo. Ha? Mamamatay siya? Ay,
Hindi naman ho ganun yung gusto kong mangyari. Ano gusto mo mangyari? Teka, may kinalaman ka ba sa nangyari kay Alexa? Wala ho, Nay. Kamusta na ho ba siya? Namamaga pa rin ho ba yung mga kamay niya? Danica, paano mo nalaman na gano'n ang nangyari sa kanya? Hindi ko naman sinabi kung saan banda siya kinukulam Umamin ka nga sa akin. Ikaw ba nagpakulam sa kanya? Ano? Manang Sita, sino nagpakulam kay Alexa? Sir Troy, wag na po kayo mag-alala. Gagaling na po si Alexa. May kakausapin lang ho ako. Teka Manang. Ngayon, umamin ka. Hindi ako magagalit kung sasabihin mong oo, pero gusto ko magaling sa iyo. Ikaw ba ang nagpakulam kay Ma'am Alexa? Nakatulala lamang at nakatitig sa akin ng anak ko, Miss Cassie. Tumutulo ang luha niya at nang yakapin ko siya ay humingi siya ng tawad. Nadala daw siya ng galit nang hindi ako nakauwi sa selebrasyon ng pagpasa niya bilang isang lisensyadong guro. Ang sama-sama kasi niya na Dahil sa kanya, hindi mo na kami maasikaso. Ikaw yung nanay namin pero ibang anak yung inaalagaan mo tapos ganun ka ba niya tratuhin? Tapos malalaman ko na kahit ikaw ninanakawan niya. Dapat lang talaga sa kanya yun. Mamaga yung mga kamay niya dahil mahilig siya kumuha ng hindi sa kanya. Anak, hindi lang namamaga ang kanya mga kamay. Halos mabulok na to. Naghihirap na nga ang mga okampo ngayon Kahit si Sir Troy na sobrang bait sa akin ay hirap na rin. Pakiusap naman anak. Pawiin mo na yung sumpa na kulam sa amo ko. Ang pagkalikot na kanyang kamay ay dahilan na kanyang sakit. Kaya hindi rin natin siya masisisi anak. Nandito naman na ang inayo. Nandito na ako. Tama na siguro na pinagbayaran niya at natuto na siya sa mga ginawa niya. Pakiusap. Pawiin mo na yung sumpa. Baka mamatay si Alexa. At pag nagkataon, baka magpakamatay din si Sir Troy. Patawarin ako ng Diyos, Inay. Hindi ko naman inais na mamatay siya. Ang gusto ko lang ay matuto siya at magsisi sa mga ginagawa niya. Pero Inay, natatakot ako. May balik daw ang sumpa at 10 beses daw ang lakas nito. Hindi ako papayag, anak. Tara na, dalhin mo ko sa pinuntahan mo kung saan ka nagpakulam. Pabawiin natin to habang hindi pa huli kay Alexa o sa'yo. Miss Cassie, isinama ko ni Danica kung saan siya nangingi ng tulong para kulamin si Alexa. Ibinilik naman kukulam ang litrato na ibinigay ng aking anak. Pagkatapos nito ay magkasama kaming pumunta ng simbahan para humingi ng tawad sa mga nagawa naming kasalanan at para na rin ipagdasal ang kaluluwa ng aking anak. Nang dumaan na araw ay tumawag sa akin si Sir Troy at ibinahagi niya ang magandang balita na umaayos na daw ang lagay ni Alexa. Masayang-masaya ako para sa kagalingan ng dalaga. Sinabi ko ito sa aking anak at gumaan na rin ang kanyang pakiramdam. Ilang buwan lang ang nagdaan, patuloy pa rin akong kinokontak ng aking dating amo. Gumanda na ang karera nito bilang isang virtual assistant at nakabalik na rin sa pag-aaral si Alexa. Nababayaran na rin nila ang kanilang mga utang sa bangko kaya hindi na makukuha ang kanilang bahay. Masaya akong malaman na ayos na ang lagay ng aking mga dating inalagaan. Kami naman ay maayos rin ang buhay. Si Danica ang tumutulong sa aking asawa sa pagtustos ng gastusin sa aming pamamahay bilang isang guro sa elementarya. Hanggang dito na lamang po ang aking liham, Miss Cassie. Sana ay kapulutan ninyo ng aral ang aking kwento at maging babala na rin sa iba na hindi porket paulit-ulit kang pinapatawad ay paulit-ulit mong gagawin ang kamalian. Sapagkat hindi mo alam kung kailan darating ang matinding karmang hindi mo inaasahan. Maraming salamat sa pagsama sa akin hanggang sa dulo ng kwento ni Teresita. Ang laking aral talaga ng nangyari sa kanya. Sabi nga nila, karma is real. Lalo na kapag nangungupit ka o nangagrabyado ka ng iyong kapwa.
Ang masakit pa doon ay kapag gumawa ka ng masama, madalas nadadamay pa pati yung pamilya mo. So, ayun, maraming salamat ulit Teresita sa pagbabahagi ng kwento mo at naway marami silang napulot na aral dito. Isa na namang istorya ang ating nakapulutan ng aral ngayong araw at bago tayo tuluyang magtapos at magpaalam, nais ko munang i-shout out ang ating mga solid na listeners na sina Lovely Ermino from Limay, Bataan. Thanks for watching. Kay Giovanni Francisco, DCS Alabang Tropang Technician, solid listener to si Sir Salamat po sa pakikinig at sa laging pag-share ng mga stories natin. Kay Jericho Seb 1997, thank you din ho Sir sa inyong never-ending support. Silang mag-asawa ay always nakasupport sa akin since Romance Day ko pa sa aking narration career. And kay Jean C. Mondehar from Balakson, Samar, thanks for watching. Josephine Beroya, belated happy 50th birthday sa kapatid niyang si Rizalina Santiago. Kay Cataleha Soto 6945 ng Dumaguete City, shout out ho sa inyo dyan. Kay Maricel Cordero with GH Ladies Caloocan City. Sa Lucky Star Mall sa Lucky Shawarma, thank you and shout out din po sa inyo lahat. Kay Maria Celis, Joselito San Diego 2524, kay Mirna Alfaro 7706 ng Pampanga. Shout out din po sa inyo and happy listening. Kay Demi Crisman Siliada Cabrera, thanks din sa full support sa channel natin at ganun din kina LV Eloponga from Calatagan, Batangas. At sa lola ni Princess Quijano from Occidental Medoro, shout out din ho sa inyo dyan. At sa mga nais din ho pala na magpa-shoutout para mas madali ko po itong makita at mabasa yung mga comments nyo, meron pa tayong isang way para mas madali ko yung makita. So, i-follow nyo lang po yung ating Facebook page na Miss Cassie Horror Stories or mag-direct message po kayo sa personal Facebook account ko na Cassie D. Ray Connelly. Okay, and syempre, kindly follow na din po kung hindi po ito magiging kalabisan sa inyo. So, ayun, maraming salamat po muli sa inyong walang sawang suporta. At hanggang sa mga susunod pa nating mga storya, muli ako ang inyong tagapagsalaysay na si Miss Cassie. See you again on our next story.